Okay, good morning! Nandito tayo ngayon sa Pineview at ngayon po ay masasaksihan natin ang aktual na paggawa ng bahay at lupa dito sa Pineview, Tansa, Cavite. At kasama ko ngayon ay yung ating mga engineers. Sir, good morning po. Ano pong pangalan nyo? Lester Bonggaling. Sir? Cyril Magbanwa po. Engineer, ano po ba yung nangyayari ngayon aktual dito sa bahay na to? Sa construction? Bubuhusan po natin yung pad ng ating unit. Yan po yung foundation saka yung flooring natin. So ang ipupuro po natin na concrete dito ay 3,000 PSI. Kasing tigas po ng kalsada natin. So ito po, naka-prepare na po siya, electrical saka water line system nito. So before namin binubuhusan yan, nilalason din namin, nilalagyan namin ng lason para sa anay. Yung paggawa ng flooring siguro mga 7 days. Then after yung flooring, wall naman. Magte-take siya ng mga 1 week, 2 weeks. Mabubuhusan ulit ang wall. Sa typical na paggagawa ng isang bahay, ilan po bang araw o ilang buwan siya tumatagal? Depende po tayo sa model. Yung Mulabe, meron tayong 4 months. Tapos ang buwan natin, 5 months. So sa next stage naman, pagkatapos nating buhusan ng flooring, ay pupunta naman tayo dito. Tama po ba? Engineer, pakipaliwanag po, ano ba itong mga nakikita namin ito? Yan po yung forms na ginagamit ng contractor. Yan po yung phenolic. Phenolic. Apo. Ito. Customize siya ng contractor. Yan po yung ginagamit niyang pamporma. Then after niyan, kapag okay na yung wall, nakikasa na lahat ng forms, bubuhusan na po siya monolithically. So monolithic po ang buhos niya, then Ano po ibig sabihin ng monolithic? sabay-sabay po paikot lahat bubuhusan niya. Hindi po yung portion by portion, yung bubuhusan lang yung harap, tapos sunod ang likod. Kailangan po paikot ang buhos niyan para hindi po bumigay yung forma. After nito kasi buhusan ng wall, ang next stage natin yung Roof sa slab. ganitong model, roof slab siya. Kasi ang roof slab nito medyo slanting siya. So hindi natin sinasabay sa buhos. Pero sa ibang models natin like yung walnut basic, mulabi walnut basic. yes, isang buhusan lang po yan, walls to roof deck. Okay. Kasi slanting tong mulabi modern minimalist kaya ganun siya. Pero bubuhos pa din siya. After po ng wall natin, tatanggalin po yan yung forms after ilang days less, 2 3 to 3 days. days. 3 days. Tapos, formahan natin yung flooring, saka bubuhusan din ng... So buhos din siya. Buhos So pa may rin possibility rin na siya na pwede ko rin siyang i-expand sa Yes. taas. Patungan ko siya, basta pantayin ko lang yung pinaka... flooring. Yes. Dahil matibay din siya. Kaya ba niya? 3,000 PSI din siya ang wall natin. Wow. So, kung ano yung concrete natin ng road pavement, yun din yung sa wall natin, 3,000 PSI. Saka sa roof natin. Lahat Sa ng bahay roof natin is 3,000 PSI. Ito na ngayon ang tapos na nabuhusan na siya. Ayan. So ngayon, ano po mangyayari? Pag binuhusan na po siya, di ba after ng wall natin, ito na yung nabuhusan nating Apo. slab sa taas. So sa ngayon, nasa finishing stage na siya, ginagamit natin Papakinisin na ngayon. skin coat para kuminis siya. Tapos yung mga door jambs po natin, steel din po ito. Okay. Sa plastering, yung ibang parts natin, pinaplaster na natin yan. Ano po naman yung plastering? Papalitada po yun. Papalitadahan. Ganyan. Para kuminis siya. Tapos i-skin coat din natin. Tapos nito painting works. So, ganyan po yung stages ng paggawa namin. So, sigurado po kayo na bahay natin, pag sinabing buhos tibay, 3,000 PSI siya, sulit na konkreto po yan. At pagkatapos buhusan, platadahan, pakinisin at pinturahan, ito na ang finished product ng buhos tibay na bahay sa Philinvest. Ito ng actual turnover unit ng Mulave Modern Minimalist. Ibig sabihin, ito na ang kondisyon ng bahay kapag ibibigay na ito sa buyer. Tama po ba, sir? Yes. Ayan, papasokin natin ngayon ang bahay. So, ang kulay po, may ganito na. Yes sir, painted na po siya sa labas, saka dito sa loob natin. So, we painted it white para if ever you're going to make changes sa color, madali na lang sa Madali na inyo, madali na ang patungan. So, dito po sa ceramic tiles ang gamit. Kasama na po siya. Ito na po yung actual. Yes, for the living and dining. Tapos, dito naman po, vinyl flags ang gamit. Vinyl flags. May mga abang na rin tayo for the aircon sa bintana po natin nila. Ito pwede sa aircon. Kasama na rin pala siya. Yung pintuan, ito na rin po siya. Yes. And then sabi nyo nga po, itong pinakahamba ay bakal. Yes po, mga bakas po yan. Ito po yung Circuit breaking. Circuit breaker. natin. So, Kasama na rin siya. kasama na rin po ito. Ganito po talagang naka-install. Ito kasama na din, sir. Ito. Yes po, mga cabinets po natin. Kasama na siya. Okay.
saka yung kitchen counter. Ito naman sa CR. Ganito na rin po siya. Complete po siya with shower, with Toilet, lavatories. Lavatories. Okay. Okay. Ganyan po siya. So, ang mangyayari po niyan, sir, once na lumipat sila, they're just going to improve the lighting system kung ano pong style na ilaw ang gusto nila. Then, kung ano pong mga gamit nila from living, dining, bedrooms, ilalagay na lang po nila yun. Tapos, Pwede na po sila. So ito po is mayroon na pong kuryente. Paano po magkuha ng kuryente? So, sa pagkuha po ng kuryente, ang kailangan lang po na mag-apply po sila. Dito sa local government dito. Yes po, sa Meralco po sila na po nag-apply. Tapos pupunta lang sila automatic. Yes po, may proseso din pong gagawin doon Okay. sa pag-apply. Ang kailangan lang natin dito, di ba, we have to provide yung mga documents na kailangan nila for Meralco. Okay. Tapos yung tubig naman po. Ang tubig naman po, meron po tayong existing elevated water tank na 180,000 gallons po na nag-provide dito sa entire area. So sa exclusive yun sa Pineview or sa... Exclusive po from Springfield Okay. to Pineview po. So meron tayong sariling water tank. Yes po. So ibig sabihin po, may tubig na ako ngayon pagdating or Maka-apply din po sila. i-apply din natin siya. I-apply din nila. At ngayon, kunyari po ako isang buyer, ano po kaya ang mga karapatan ko para at least maaari kong magawa sa aking bahay, na bagong bahay na turnover. Kaya tatanong ko, sir, for example po, naibigay po sa akin ng bahay. Gusto ko pong palagyan ng garahe itong isang part na to. Pwede ko po siya maging garahe. Yes po, sir. Pwede po siya maging garahe ninyo. Tapos ang magiging gate nyo po hanggang dito sa may property line nyo. Kasi nakalagay naman po yung So, may ating muhon. muhon po. From muhon to muhon, pwede Pwede ko na pa siyang kayo ma-utilize. Yes, sir. Pwede kayong magawa ng fence dito na magagandang klaseng bakod. Tapos dito po, main gate ninyo for Para your sa car. sasakyan ko, ito. Yes, sir. Sir, pwede ko siyang pabubungan, for example, dito. Yes, sir. Pwede po Dahil yan. akin pa rin naman yun siya, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. May maglagay ako ng garden dito, pwede. Pwede, sir. Tapos sa likod po, mayroon pa akong spare na lote. Pwede ko siyang gawing laundry Yes, sir. area, pwede ko gawing dirty kitchen. Pwede Yes, ko po ba sir. siyang gawin? Yes po, sir. Pwede po. Kasi nasa inyo na rin po yun. Ang sa likod kasi, may mga setback pa tayong iniwan doon, 2 meters to 2.5. So, depende po kung gawin yung laundry area yon. Dirty kitchen. Yes, dirty or kitchen. sampayan, pwede ko siyang Yes, sir. Pwede okay. po. Naibigay sa akin ng bahay. Gusto ko pong pa siyang pa-expand pa sa taas. Meron po ba akong dapat gawin o may ibibigay ba ako ng dokumento? Anong plano ng bahay? May subject for approval po ba ito? Yes po, sir. Subject for approval po siya. Kailangan po mag-submit kayo ng proposed plan ninyo. Nagawa po dapat ng certified architect or licensed architect or ng civil engineer. Tapos i-present po ninyo yan sa subdivision administrator natin. Tapos aprubahan na po yun. Pero you have to apply also to the municipal government kasi po kailangan yung mag-acquire ng building permit. Sa bawat subdivision natin may tinatawag tayong concept. So, ang minsan po, ang expansion kasi natin, dapat tinitingnan din natin na nababagay doon sa concept ng Sa tema ng subdivision natin na hindi naman po nakakaabala sa ibang mga tao din. Kasi pag nakikita po nilang ang expansion mo ay parang pangit din ang pagkakagawa, parang naapektuhan yung subdivision yung natin. community. Salamat, sir. Sige po, okay po. Ayan, so napakarami nating natutunan ngayon sa paano paggagawa ng bahay.